Anong masasabi niyo, Attorney Sal, sa daming typographical error ng mga documents ng NBI at DOJ? Basta ito masasabi ko sa testigong yan. Another useless witness for the prosecution, but useful para sa defense. Mm. Kasi kung mapapansin nyo, naratel na siya ng gusto. Ang mga sagot niya ay lalong nagpapakita na hindi naman sila gumawa ng tunay na investigasyon diyan sa sinasabi nilang pagbabanta. At hindi rin sila gumawa ng investigasyon sa pagbabanta naman sa buhay ni Inday Sara. Madalas sabi, gaya ng sinabi ko sa isang interview kahapon, how siya yung ginawa niyang investigasyon. Talagang ginawa lang nila yon, utos yan. Utos yan sa mga utak ng nasa likod ng impeachment. Another thing, kung napansin nyo, palagi evasive ang tanong niya. Palagi siyang wala akong personal knowledge. Ikaw nga nag-imbestiga. Tatanungin, ito ba, hindi niya binabasa yung mga attachments sa kanyang mga affidavit. Pagkatapos, yung nila, yung determinasyon nila na di umano, kaya daw tunay na grave threat yun. Kasi unang-una daw, yung relasyon ng dalawa, masamang relasyon. Pangalawa daw, galit na galit daw siya. At saka pangatlo daw, nung vice presidente siya, hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na nagkontrata siya. Ito to, ano bang klaseng mga mga katwiran yan? Unang-una, kaya na ulitin ko po yung sinabi ko kung bakit ganun ang payag ni Inday Sara. Nangangarib ang buhay niya. Inireklamo niya na noong pa yan, nagsisimula pa lang, nagre-reklamo na siya na may mga surveillance sa kanya, sinusundan siya sa tapat ng bahay, tapos tinanggalan pa siya ng security force, ano pa, pinag-initan, una-una yung tatay niya, pinakulong. Pagkatapos siya, ini-impeach. Pagkatapos yung kanyang chief of staff, pinakulong. Madalit sabi, naroon yung banta sa kanyang buhay at nakikita niyang clear na clear yon. So, nung inabutan ng sukdulan ang ginagawa sa kanya at sa kanyang mga kasama o kaalyado, pumutok na siya. Bakit siya pumutok? Kasi nga, yun ang trigger ng galit niya sa ginagawa sa kanya. Kaya, yung mga pahayag niya yun ay ang pagtawag, pagsumbong sa taong bayan ang ginagawa sa panganib sa kanyang buhay at nakikiusap siya kung pwede, kung mangyari man na papatayin siya. Kasi yun naman ang predicate ng tanong ano bang gagawin natin ngayon? Inday Sara, BP Sara, nanganganib ang buhay mo. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Dahil sabi, sinasabi niya sa taong bayan, eto po, nanganganib ang buhay ko. Pag ako pinatay, etong tatlo ang pinaghihinalaan ko. Kaya, gawan niyo ng katarungan ng aking pagkamatay. Usigin niyo po itong mga ito. Giganti niyo ako. That's one purpose ng kanyang payo. Ano yung pangalawang purpose? Alam po ninyo, pareho rin ang ama niya. Hindi ba yung ama niya? Tinatakot siya mga kriminal. Natatakot naman kaya hindi tinutuloy ang mga banta nila, mga pagnanakaw, pagpatay, pang-hold up, panggugulo. Ganon din ang ginawa ni Inday Sara. Maliban pa sa nagsusumbong siya sa taong bayan, natulungan siya. At the same time, nag-propaganda warfare din siya. Kung baga, sinasabi niya, papatayin niyo ako, papatayin ko rin kayo. Depensa yun sa sarili niya. Para pag nagbabalak mong patayin siya, matatakot ka rin. Baka maunaan pa tayo nito, patayin tayo ng mga ito. Pero kung mapatayin natin ito, papatayin din tayo. Huwag na lang natin ituloy. Yun po dapat ang naging pundasyon ng kanilang pag-iimbestiga. Hindi. Yung mga dapat nilang imbestigahan, hindi nila inimbestigahan. Unang-una, number one, yung mga nagre-reklamo na di umano pinagbantahan na papatayin sila, hindi naman nagsumbong. O walang affidavit complaint, yung tatlo. Ganyan ba kaseryoso? Tapos sabi pa nila, kasi ang tingin daw na nila, seryoso yung pagbabanta at maaaring lumikha ng gulo. Ha? Anong gulo?
Merong bang nangyaring gulo mula nung nagsasalita si VP Inday Sara? Kasi sinasabi nila, we follow the dangerous tendency rule na yung mga pahayag na ganyan ay maaaring lumikha ng kaguluhan dito sa ating sambayanan. Bakit? Mula nung sinabi niya, kailan niya ba sinabi yan? Magdadalawang taon na, nagkaroon ba ng gulo? Dahil doon sa mga salita ni Inday Sara, wala. Wala ngang rally. Ang di ba nga, nirereklamo ka, wala na kayong, hindi kayo lumalabas ng kali. Labas lang kayo, 3 months after. Saka mapayapa pa. Oh. Paano mo sasabihin? Tapos sabi niya, hindi. Pag pinabayaan kasi natin yan, pati ibang tao, papatayin ko yung sigarilyo, papatayin. Puro haka ang ginagawa niyo. Paano niyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, Enrile, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly described by DP Sara. Madalit sabi, talagang plantado kayo, plancha. Alam mo, ito pa. Yes. Gaano katotoo? May nag-text sa akin, isang dating intelligence officer ng Army. At ito'y pinasa ko sa mga senador. Nasa sa kanila kung anong gagawin nila. Ang balita, ang informasyon na nakuha ko, yung testigo ay kaya nakapasok yan sa NBI dahil nirekomenda ng isa sa mga 3 di umanong pinagbabantaan. Pangalawa, kababayan niya, yung nagrekomenda sa kanya, isa sa mga pinagbantaan di umano. Pangatlo, yung kanyang ama ay di umano na merong illegal fishing industry dyan sa lugar nila. Sa probinsya. Ang-4, at siya ang nag-susupply ng mga isda doon sa di umanong isa sa pinagbantaan. Kasi kung totoo yan, nasa sa kanila. Kasi kung ako abogado, alam ko na gagawin ko. Paano ko tatanungin itong maman to? Kung totoo yan, ibig sabihin, kaya pala ganito ng mga testimonya nito. Evasive, parang talagang ginagamit niya lahat ng mga pagka-abogado niya para diinin si Inday Sara. Yung pala, ito pala yung tao ng isa sa pinagbantaan. Yan. Pero kahit na nga wala yun, ang kanyang demeanor, talagang hindi mo mapagkakatiwalaan itong testigong ito. Gaya nung sinasabing typographical error. Meron typographical error na 3 dokumento para pareho. Para exactly the same ang typographical error. Ang pinupunto ng defense lawyer, yung sinasabi mo mga pinapit, ginawa nyo lang yan. Pinapirma nyo na lang itong mga testigo nyo. Yan ang punto niya natanggi naman ng tanggi. Yung isa namang abogado ng kabila, na gustong palaging nasa camera, object naman ang object, kahit na hindi naman wala namang kabase-basehan yung objection niya. Tapos, basta, mabubuisit ko talaga. Alam mo ba, 10 beses ako nakakatulog kagahapon. Mabuti nandun ako sa side. Yes, sir. Otherwise, siguro, na yung aking pagtulog doon.